power. Lalo na yung Prime Minister sa Malaysia kagabi bago ako natulog. Hit na hit niya ang Israel. Ang sabi niya, paano nagagawang makasurvive ng napakaliit na bansa at kakaunting mga tao sa kanilang bayan, marami nangangalat. Pero pagdating sa digmaan, ay lagi silang panalo. So yung nagtatanong ay may alam sa Biblia, ngunit ang Prime Minister ng Malaysia ay hindi niya tanggapin yung paliwanag. Kaya ang paliwanag niya ay ganito. Ang Amerika ay tuta ng Israel. Kung ano ang gusto ng Israel, yun ang sinusunod ng Amerika. Nung nasa Hong Kong pa ako, first trip, maganda yung library sa Hong Kong. Ang nakita ko, wala pa yung mga Google na yan. Very sophisticated yung kanilang bookshelves. Kung pipindot ka lang, parang masakyan ikot ang parking. Pagka kinuha mo yung sasakyan mo, pipindutin mo lang kung sa 11, laro. Hindi ka nakaakyat. At through computer ay bababa yung sasakyan mo. Ganun din. Kahit sa nakatago yung libro, nakikita naman sa screen yung mga topic about Israel. Ang nakita ko doon ay U.S. lobby to Israel. Ibig sabihin, ang pagtutustos ng Amerika sa Israel. At doon, taon-taon, since 1947, na siya dineclare na isang bansa, ay sumusuporta ng mga kapatid ng $3 trillion sa Amerika sa Israel. So, kaya hindi ka magtataka na isipin na talagang tuta ni Benjamin Netanyahu ang Amerika. Dahil nga mga tao ay hilaw sa salita ng Diyos, ang kanila lang nakikita yung actual na mga events. Hindi nila alam kung bakit sa marami since 1920 pa, when I research, na talagang ginigera nila lagi. Pinapatay, ginagahasa, pinupugutan ng ulo, sinusunog ang mga bata ng mga Israelita. Historically, that's part of God's judgment against Israel because they preferred to torture and execute Jesus Christ bilang kapalit ni Barabas. At ang sabi ni Pilato ay anong gagawin natin sa anak ng tao na tinatawag na Kristo? Ang sabi ko ay ipapo sa krus. Bakit? Walang kasalanan ito inosente. Sino nga ako? At hinugasan ni Pilato ang kanyang kamay. At doon ay sinabi ng mga high priest, let the judgment of God fall on us concerning this Christ that you referred as innocent man. And let His judgment fall upon us from 3rd to 4th generation. Kaya paglipas ng panahon, bago pa si Hitler, 1910, gusto nang ubusin ang Israelita ng Muslim. 1920, pinupugutan ng ulo ang lahat ng mga sundalo na wala silang ganong kalakas-lakas. 1939, ayun, sinusunog na ni Hitler ang mga Hudyo
sa gas chamber. 1965, habang meron silang tinatawag na Yom Kippur. Pag sinabing Yom Kippur ay Thanksgiving. At ang buong Israelita ay nasa sanktuaryo at sila ay merong Feast of Hanukkah. Parang bagong taon na celebration. Ay doon sila surpresang inatake ng Egypt, ng Lebanon, ng Iran, ng Iraq, ng Saudi Arabia, ng Assyria. Pero nangyari sa Yom Kippur War, ay mas marami ang namatay. Sa halip na masakop nila ang buong Israel, sila ang napilasan ng bansang West Bank. 1976, umatake ulit. This time ay 5 bansang Arabo ulit, tinatawag na Six-Day War. Nagtagumpay ulit. At hindi natantanan ng Israelita sa mga gera lagi. At nakakatuwa naman yung promise ng Panginoon, hindi nagbabago. Walang bansang giginhawa kapag sinumpa ang bayan ng Israel. Now, going back to my point, what's really the original name and an ancient definition of the promised land or the chosen nation? Is it Palestine or Israel? You better listen. God called a man by the name of Abraham, Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Umalis ka sa Iraq at bubukod ka para sa akin at pupunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo at yun ang Canaan. Ang Canaan, nang ituro ng Panginoon kay Abraham, wala pang human settlers na kahit na ano dito. And then, after 175 years of existence of Abraham, God gave him a successor, not Ishmael, the illegitimate son of Abraham, to Hagar, because nainip si Sarah at ito pong si Hagar ay nagkaroon ng selos. Lalo pa si Sarah na siyang tunay na anak, parang si Hannah, asawa. And in the fullness of time, at the age of 90, while Abraham was 100 years old, ay binuksan na ng Diyos ang bahay bata nitong si Sarah at lumabas si Isaac. So makikita niyo mga kapatid yung from generation to generation of God's faithfulness to that chosen nation from Abraham. Hindi included the God of Abraham, the God of Ishmael. Hindi the God of Abraham, the God of Isaac. At pinalayas niya sa tent ni Abraham at doon ay nangako ang Panginoon kay Hagar dahil sa wrong move ni Sarah. Yung mga asawang babae, mag-iingat kayo. Huwag ninyong ipipresyo ang inyong mga mister sa matibay nilang tindig na pag sinabi nilang hindi pwede. At pagka nag-compromise yan dahil sa pag-ibig sa inyo, gusto niyong pabuhuin ang kanyang puso katulad ng inyong puso noon. So yung mga Arabong lahi, yan ang mga Ismailites. Wala sila sa Canaan. Saudi, Iran, Iraq, old name Persia, Babylon, Assyria, Egypt, still Lebanon, Yemen. Basta yung majority na Arab nations yan ay lahi ni Ishmael. But in the middle of Arab nation, there is a promised land by God to Abraham called
Canaan. Okay? Nakakasunod ba kaya? Yan. Namatay si Abraham, meron na siyang successor by the name of Isaac. And then si Isaac nagkaanak ng Jacob. And Jacob wrestled with God. And God changed his name from supplanter Jacob to Israel, or the Prince of God. And the Lord blessed him with 12 sons and 1 daughter by the name of Dinah. Kung ang New Testament ay meron 12 apostles, ang Old Testament ay meron 12 tribes of Israel. At doon sila nag-sojourn. Ibig sabihin, ginapang nila ang buong Canaan. Therefore, the original settler of the Promised Land, flowing with milk and honey, are the Israelites, or were the Israelites. Now, how come na meron nag-exist? Simula 18th century na Palestine, at yun ay pinaglalaban ng Muslim. Kasi pagka na-recognize ang pangalang Palestine ng United Nations, lalabas ng Israelite ay walang karapatan sa lupang pangako. Now, kung ang tao ay hindi babalik sa Biblia, laging magkakaroon ng revisionism of history. When I say revisionism of history, pipilitin at babaguhin pabor sa kanilang gustong palabasin. Have you remember nagkaroon ng famine sa buong mundo? At si Joseph ay ibinenta ng magkakapatid. At doon, sa paglipas ng panahon, Joseph became a governor of Egypt. Abot sa Israel ang famine, and they heard na mayroong plenteousness sa Egypt. So they resorted through the blessing of Jacob to go to Egypt. To make the long story short, the entire kindred of Jacob and his 12 sons went to Egypt, particularly to the land of Goshen, and they stayed there for 430 years. Tingnan niyo yung transition. Habang sila'y nasa land of Goshen, ay pinagpapala doon. Yung lately na lang, sila'y tinutorture o ina-afflict sapagkat merong pumalit na paraon na hindi kilala si Joseph. And here comes the story, mga kapatid. Habang ang Israelita ay naroon muna, bagaman ganun katagal, ang mga Girgashites, Philistines, Perizzites, Hivites, Midianites, Amalekites, Hittites, Edomites, Ebionites, all named for the Arab people that surrounds the Canaan. Dahil walang tao, binakit nila, kinamkam nila ang Promised Land. At ang tawag sa kanila ay Canaanites. Oo. Kahit na Canaan ang tawag dyan, ang original settlers as promised by God ay Israelites. At nung wala sila, itong mga ites na ito, na tinatawag ng Bible na squatters of the Promised Land or Canaanite, sila po yung nagyabang na kanila ang teritoryo yun. Actually, sa laylayan ng Promised Land, napakaliit lang ito, nakaharap sa Mediterranean Sea. Ayun o, yung yellow and red na sa kalagitnaan, makikita ninyo, yellow and red, kita niyo yung Russia, malaki, yellow, tama? And then,
Jonah, hanapin mo, ituro mo. Sige lang. Yung Black Sea or Mediterranean Sea, baba mo, pakaliwa. Huwag mong alisin ng kamay mo, basta hilahin mo lang pababa. Baba. Baba. Sa blue. Sa kabila. Sa kabila. Hindi. Yan. Ikaliwa mo. Sige, baba. 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 Hindi. Sige pa, baba. Pakanan. Pakanan. Taas ng konti. Okay. Yan ang Israel. At nakaharap yan sa Mediterranean Sea known as Black Sea. At yung mga sambog-sambog na bansa niyang iba't ibang kulay, yan ang Europe. Okay? May kapirasong bansa dyan. Upo na. Ang tawag ay Children of Anak or the Philisteos. Nung sila'y 430 years na sa Egypt, nag-cross sila ng Red Sea, pabalik sa Promised Land, gusto nilang mag-shortcut at doon sila dumaan, mga kapatid, sa Pihahiroth. Pihahiroth is the shortcut from the land of Goshen. Aakit ka lang, it's just a one-day journey, but the angel of the Lord stopped them, the 3 million Jews. Why? Sabagat doon sa Pihahiroth ay meron po, mga kapatid, na mga children of Anak or the Nephilims na sila'y kasabay na tumira din doon habang pumasok ang iba't ibang mga squatterites. Dati kanila. So hindi nila mapasok sa shortcut, kaya dumaan sila ng Gulf of Aqaba, dinaan ito ni Kiko, o Red Sea. Then dumaan sa Wilderness of Sin, Pinay-Sin Peninsula, Saudi Arabia, Mount Sinai, and then akyat papunta sa Promised Land para ay mauwasan ang mga higante. Siyempre, 430 years pa naman, dumami ang mga ites. Even the Philistines or the uncircumcised nation of the Philistines, ito yung bansa ni Goliath. Okay? At doon sila naglalaban-laban palagi hanggang sa 1 Samuel, 2 Samuel, from King Saul hanggang kay David, ay talagang hindi mahinto ang digmaan kasi katapat lang, mga kapatid, ng Gaza. Hindi na naririnig yung gera. Ang Gaza, yan ang teritoryong kinukuha nila na ang tawag ay Old Philistine. Ito yung mga bayan ng Gaza, for your information, or Philistines. Nod, Nephilim, ayan, kakaroon ako ng mental block. Gaza, tingnan nyo lang sa likod ng inyong Biblia, kapiraso lang yan. Yan ang gusto nilang kuhanin, ang pangalan ay Philistine. Palestine. Paglipas ng panahon, mga kapatid, 18th century, kagabi may debate between Protestant at bobo naman yung Protestant na nakadebate. Na ang kadebate lang naman, mga kapatid, ay ordinaryong Katoliko. Ang sabi niya, kayo mga Protestante, ngayon lang kayo sumulpot. Ini-include na tayo mga Baptist Protestante. Malaki dapat ang utang na loob ninyo sapagkat Catholic ang nagsali ng Biblia. Sabi ko, bobo ito. Hindi marunong sumagot. So napatango siya, talo sa debate. Kaya yung Protestante bumalik sa Katoliko. Sa historical presentation pa lang naging revised by the Vatican. Sapagat gustong burahin, mga kapatid, ng Rome, ang Israel, ang una niyang ginamit ay magpadala ng Crusaders at saka yung mga Knights. K-N-I-G-H-T-S. Knights. Laban sa mga barbaric soldiers nitong si Prophet Muhammad. At para dahil hindi nila matalo, mga kapatid, ang mga Muslim, itong Katoliko, ng mga Knights at saka ng Crusaders, pinagtulungan na,
ay nagkaroon sila ng amicable settlement. Sana marinig ni Malu ito. Sa school na pinanggalingan mo, ang paring Kastila at misyonero sa Israel ay may anak sa labas. At ang pangalan ay Lady Fatima Montessori. Si Lady Fatima Montessori ipinakasal kay Muhammad. Sapagkat si Muhammad ay talagang likas na babaero, polygamous. Para lamang matigil ang away, ang nagre-reconcile sa dalawang hukbo ng Muslim at Katoliko ay ang babaeng anak ng paring pagkaganda. Yan ay si Lady Fatima Montessori. So ngayon, yung mga school nagpapangalan ng Lady Fatima Montessori, hindi nila alam yaan ay anak sa labas ni Muhammad o asawa, sa labas. Illegitimate wife. At ang anak ay Fatima. Sino ang pangalan? Si Muhammad. Bakit niya ginawa yun? Dahil gusto rin magkaroon ng access ang Katoliko sa Promised Land. At ito yung dinibati ng pare. Payagan mo lang kami, merong Dome of the Rock ng Muslim na itinayo ni Muhammad, pero tatayuan din namin ng simbahang Katoliko noong 700 AD. Kaya, yung Sabadistang kadibati niya, sabi ng Sabadista, kita mo na, walang simbahan ng Sabadista rito. Simbahan lang ng Muslim at simbahan ng Katoliko. So, nakakabit na sa kultura ng Israel ang pananatili sa napakatagal na panahon ng Katoliko kasabay ng Muslim doon sa tinatawag na lupang pangako. At i-claim nilang extension ang lupang pangako na Holy Land, pero ang pinaka-Holy Land ay Vatican City. Pero ang pinakalunduan talaga ay burahin ng Holy Land ng Israel para ang makilalang Holy Land, nandiyan pa ba kayo? Makilalang Holy Land ay ang Roma. Di ba ang tawag sa Roma, Holy Land? Hello? Hindi sila nagtagumpay. Lumipas ang panahon, Micah. For the world to be confused and hide if they cannot erase the Israelites. If they cannot erase the Israelites, being the legitimate dwellers, original dwellers ng Israel, kaya yung Nephilims, Gaza, yung old na pangalang Philistines ni Goliath, nakikinig ba kayo? Ay pinangalanan ng Vatican City na Palestine. Gusto niyo malaman ng dagdag pa ng source na nagpagulo ang Katoliko kung bakit hanggang ngayon ay may digmaan sapagkat pinopondohan yung, nalimutan ko pangalan ng Prime Minister sa Malaysia, binanggit ko kanina, na pinopondohan ng Amerika ang Israel. Nandiyan ka kayo? Ay kulang siyang sumagot at kulang sa aral, dapat sinabi mo, kayo rin naman ng Muslim, pinopondohan kayo ng Vatican. Sapagkat si Muhammad ay nakipagmabutihan, mga kapatid, hindi kaya ng Katoliko, kaya nakipag-alyansa kay Muhammad. At para may access sila, kinaibigan at pinopondohan nila, kaya isa sa naging daughters of Mother of Harlot, which is the Roman Catholic Church, ay hindi lang communist, kundi Islam. Tuta ng Katoliko, si Muhammad. Alam mo yung Aikido? Talunin mo ang kalaban sa sarili niyang lakas. At tinalo nga ng Katoliko
ang Muslim sa sariling lakas. Kaya simula noon hanggang ngayon, ang gera, dahil pinangalan na nila at ang nagsusulong sa United Nations, mga kapatid, na ang kilalanin ay hindi Israel kundi Palestine, ay Catholic Universal Group in support to the Islam. At pag hindi sila napagbigyan, mga kapatid, yan ang inaasa nila. Patayin, girahin, raping, sunugin, ikidnap, pugutan ng ulo ang mga bata. That's from generation to generation. And that is also a part of God's judgment na sinabi, third generation, let the judgment of God fall on us. Si Hitler ay tuta din ng Katoliko at inutusan siya, mga kapatid. Napasisikatin ko ang iyong Nazi regime. Pag sinabing Nazi regime, 1,000 paghahari, hindi matutupad yung kay Jesus, pero matutupad ang gusto ng Vatican sa magitan ni Hitler, 1,000 paghahari. Yung Third Reich. Kung merong millennial reign of Christ ni Kristo na hindi pa naman natutupad, inunahan na ni Hitler. Third Reich, 1,000 taong paghahari. Kailangan lang patayin ang lahat ng mga Hudyo, yun ang 6 million Jews, at ang nagpondo, mga kapatid, lahat ay Vatican City. Kahapon ay meron akong kahit may sakit, ay aral ako ng aral, sabi ng asawa, wala akong kapagod-pagod. Kahit mamugto ang mata ko, basta I maximize my cellphone to learn more about the informations. Kaya ang iba sa inyo, pinapasa ko. Ano yung pinapasa ko? Tungkol sa COVID. Sino nagbasa ng pinasa ko sa group tungkol sa COVID? Taas ang kamay. Yan. So, mga kapatid, kung bakit hindi lang Russia, dahil ang Russia ay kamag-anak din ng Katoliko. Akala lang natin na nagpopondo, mga kapatid, sa Iran ay Russia, at ang nagpopondo, mga kapatid, sa Palestine ay Iran. No, may gera ngayon ang Russia. Hindi nga sila halos manalo-nalo sa Ukraine. Binomba ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking depo ng kanilang langis. Wasak na wasak ang Russia ngayon, hindi pa natulong ang Amerika, hindi nga sila makaisa sa Ukraine. Naintindihan nyo? Paano pa magbububo ng pondo ang Russia sa sarili nila? Eh halos wala nga silang maibangon. Kaya ang nasa likod ng lahat ng gera para alisin ang Israelita at kilalanin ang Palestine ay walang iba, ang Roman Catholic Church. Naintindihan niyo ako? One source of history. The church that Jesus Christ built ay una, tatay, ng 300 taon bago lumabas ang Katoliko. Ulitin ko. The church that Jesus Christ built here on earth ay matandang una ng 300 taon dahil itinayo ni Kristo ng AD 30. Ang Katoliko ay lumabas through Constantine the Great ng AD 331. O di matanda ng 300. Ang Baptist. Pangalawa, matanda ng 570 years ang Baptist kaysa sa Muslim na itinayo ni Prophet Muhammad. Sapagkat si Prophet Muhammad ay lumabas, umusbong noong AD 600. 30 AD, Baptist, Katoliko, 330, and then Muslim, 600. Nakakasunod ka kayo sa paliwanag ko? Hanggang 100 taon ay sumulat si Muhammad. So 600 plus another 100, that's 700 years. Doon lumabas, Brother Kiko, ang Quran. Ano sinabi ko? Ang Bible tapos na, Brother Jess, ng AD 96. The last writer was John the Beloved of the book of Revelation. And God said to John the Beloved, John, close the book.
He that subtracted or added to this book shall receive damnation from heaven. Last part of Revelation chapter 22 verse 20 to 21. Okay. So, pagka pinag-aralan niyo ang Quran, ang pinaghanguan ng Quran, mga kapatid, ay galing sa Genesis hanggang Malakay. Quran hates the New Testament. Kaya nakiki-Abraham sila. Nakikipili din silang bansa. Tinuturing nila si Moses na kanilang propeta. Tama ba, Kiko? Sapagkat 600 pa lumabas itong si Muhammad. Kompleto na ang Biblia at wala silang perfect premise or foundation ng kanilang history, kundi kumuha lang ng Genesis tatay hanggang Malakay. Hindi nila pinahalagan ang New Testament, which is the fulfillment of the Old Testament. Nakikinig ka kayo? Hello? Nakikinig kayo? Kung may sakit pinipilit ko magpaliwanag. Dapat mas masigla kayo kaysa sa akin nagpapaliwanag. Okay. At eto na nangyari. Buo ang Biblia, sa Quran na buo ng 700, pinila sa New Testament. From the very start ng sulat ng Quran. Tingnan niyo ito ha. From the very start. Hindi ko alam mga pangalan ng libro ng Quran eh. Ini-encourage ko na kayo, matapos ko itong maituro sa inyo, magbasa na kayo ng aklat ng Quran. Hindi na kayo dapat matakot. Because you know the perfect history. Alam niyo po ba ang sulat ni Muhammad? Magugulat kayo ha? Si Muhammad yan. Muhammad in his 7 first writings of the Quran, he recognized that the promised land promised to Abraham, Isaac, and Jacob is named Israel, not Palestine. Ang Bible ay consistent na lupang pangako at ang pinangakuan, everlasting chosen nation, peculiar people, royal generation. Ang tawag niya sa Israel, mga kapatid, ito yung my people. A people for His name. Now, hindi lang people yan. Nakuha niyo? Ang tinutukoy po dyan ay pati ang lupa. Ang pinangakuan ay hindi lang si Abraham, ang ipinangako din ay lupa. At ang sabi ng Panginoon, itong kakarampot na lupang pangakong ito na tinatawag na Kanaang, binubukalan ng gatas at kulot. Tumingin ka ng malayo, sapat ganyang kadami ang iyong magiging lahi, buhangin. So lahat ng nakitang mata ni Abraham sa kinatatayuan niya sa Kanaan ay ang lampas na border, Joshua, ng Kanaan. Kasama dyan ang Saudi, Iraq, Egypt, Yemen, Assyria, Lebanon, at kung ano-ano pa mga Arabong bansa. Bakit? Kasi galing din sila sa dugo ni Abraham. But God is specific na sa kanyang piniling bayan, Israel, para lang sa Kanaan. Inyo na ang labas. Pero ang Kanaan ay para sa Israelita. Hindi makapayag ang mga Arabo. You know why? Pag sinabi
sinasabing binubukala ng gatas at bulot, sinabihan din mga kapatid, si Hagar. Ano yung bumubukal? Langis. Ang Israel, wala. Kaya nga lamang mataba ang lupa ng Israel sa agriculture sila nag-consign. Matabang lupa ng mga tupa, matabang lupa ng agrikultura. Okay? May kaunti lang silang ginto. Pero mga karatig bansa, mga kapatid, puro disyerto. Nandyan ba kayo? Kiko, wala halos gubat ang Saudi Arabia. At kung ikay napapadaan doon sa Dead Sea or Red Sea, sa Gulf of Aqaba, ay makita mo din doon ang Sodom and Gomorrah na pag hinawakan ng kamay mo ay namumulos dahil pinulbo sila na parang chok ng Panginoon. Dati sila'y matabang lupa, pero nang hatulan ng Diyos ng granisong apoy, nawala na sa ganda ang Sodom and Gomorrah. At naging kasama yan ng bansang walang silbi. Despite of that, nanatiling mayaman, makapangyarihan at masagana ang maliit na bansang Israel. Nagugutom sila sa pagkain, kulang sila sa tubig. Ang Israel ay maraming tubig. Ang Israel ay maraming pagkain. Kaya gusto nilang patayin ang lahat ng Israelita at kinutsaba ng Illuminati, ng Horus, ng Freemasonry, ng Communist, ng Islamic, ang United Nations, na ang kikilalanin ay hindi Israel, ang kikilalanin ay Palestine. Now, tingnan nyo mga kapatid, are you aware of what's going on today in the world? Aware ba kayo? Siguro naman ay masipag kayong magbasa ng inyong YouTube, Facebook, kaysa sa Bible. Nakikita niyo ang mga balang sa Latin America. Nakikita niyo ang palaka sa Argentina. Nakita niyo ang maraming ibon kahit dito sa Pilipinas. At samot-saring mga kalamidad. You know why? Why those things are happening today? Are they just sign of the second coming of Jesus Christ? Not the rapture, but the second coming of Jesus Christ. And another reason for that, bakit kaya sa Musari nakikita niyo ang mga dagat ay pumupula na parang dugo? Are you with me? Namamatay ang mga baka. Bakit natutuyo ang Valley of Jehoshaphat? Na ito ay dating ilog sapagkat doon magmamartsang Antikristo sa Battle of Armageddon. Ito lahat ay paramdam ng Diyos what He did to Egypt. He will also do it to all nations who supported United Nations eradicating Israel and upholding the Palestine. One verse in the book of Psalms, he that toucheth Israel touches the eye of God. He further said, touch not my anointed. Binuhusan niya ng langis ang Israelita at ang lahat mga tao doon. And do my prophets no harm. Ang Egypt hindi nakabangon. Marami sa Africa mga kapatid ay hindi nakabangon. For many centuries. Why? Because they were blindly supporting Saudi Arabia, Egypt, Lebanon, Iran, of persecuting Israel. Sa Africa, wala ituro yung Africa, mababa na yan. Na parang puso may iba't ibang kulay. O yung atay. Turo mo lang Israel. Yan. Sige. O yan. Yan na, sa harap na. Red. Hindi mo talaga kita yung pinamali mo lang sa akin. Ayan o. Red. Yun. Sila kailangan ng palay.
Ang Israel, sila kailan ng palay. Naintindihan ninyo? Ngayon, ang Africa, ayan, Algeria, Libya, Saudi Arabia, Babylonia, Iran, hanggang pababa ng South Africa, ng Mambia, at Africa o Madagascar, napakahirap na bansa. Why? They always support war. Or sila yung nagbibigay ng African Levy Fund. Pinopondohan nila ang ISIS, Hezbollah, ano pa? Hamas. Pinopondohan nila. Kaya hirap na hirap. But there was a man now in Africa. Please search this carefully. Anak siya ng preacher. Ang nanay niya ay Muslim, pero ang tatay niya ay preacher na tinorture at nag-aral sa United States of America. What's the name of that great man of Africa? Ibrahim Traore. Write it down. Ibrahim Traore. Siya ngayon ang kumakampanya ng kapayapaan sa Israel sapagkat pagod na silang maging mahirap, pinagsasamantalahan ng kanilang likas na yaman ng Europe because they were diverted to engage in a war at hindi nila nakuhang bungkalin ang kanilang lupa. Hindi po disyerto ang Africa. Masaganang Africa, pero hirap na hirap ang kanilang ekonomiya. One only reason they attack is Israel. Folks, ito yung aking, the Bible has the answer. And I hope, hindi na kayo matatakot humarap sa mga Muslim. Lalo rin kayong hindi may intimidate kahit kay Pope Leo ng United States sa Vatican. Hindi kayo matatakot mga kapatid sa Batista, hindi kayo matatakot kay Eli Soriano o kaya sa anumang Muslim because you know the history. Where did I get the history? The foundation, the Bible. And then, the cited other source of history, mga kapatid, the Encyclopedia Catholic, the Catholic Encyclopedia sa Vatican, na lahat ng First World War, Second World War, and Third World War in the future, ang utak po niyan mga kapatid, yung pinanggalingan natin pare-parehong simbahan tatay, Roman Catholic Church. Ako po ipag-pray ninyo ha. Ramdam ko na may apoy na nadidevelop sa puso ko. Hindi dahil ng trangkaso. Ang megaphone natin diyan mga kapatid ay sira na. At yan ay binili pa ni David ng halagang 2,400 by one take one. Bumili ang church uli ng megaphone. Kung ayaw ng mga preacher mag-preach at ilantad ang katotohanan, sa plaza po, ako'y lalantad at mangangaral. Handa na ho ako ha, Jonah. Uuna na ako sa langit. Pag sa aking expose, ako'y nabarel, humanda na kayo. Ilalantad ko po, hindi pwedeng tayo manahimik, kinakailangan ma-enlighten ang lahat ng mga taga-mabini, sapagat marami dyan ay nagtatanong, nag-uusisa, at sunod-sunod lamang sa kanilang mga bulaang propetang sila'y kapwa mahuhulog sa bangin. Tayo po kami lahat at tayo po mananalangin. Talaga natin si Brother Kiko na matamang nakinig sa inyong abang lingkod. Brother Kiko, pakihiram niyo ng microphone para marinig ang kanyang tinig. Hello. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan po sa lahat na nasa kalangitan at sa amin po ay nakatungo o nakatunghay. Salamat po Panginoon sa umagang ito na nalaman po namin ang mga bagay na dati ay hindi talaga namin alam, pero salamat po sa aming pastor na iyo pong patuloy na pinabiyayaan ng karunungan, kaalaman, matamang nagsasaliksik ng iyong salita at inaalam ang tunay na katotohanan ayon sa kalagayan na nangyayari po sa panahon ito at mangyayari pa. Pero salamat po Diyos
sa karunungan at kaalaman na iyo pong binibigay sa Kanya, sa gabay at nubay ng Banal na Espiritu na sumasama sa Kanya at nagbibiyaya ng kaunawaan. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong kabutihan. At dalangin namin, Panginoon, na ang amin pong napakinggan ay hindi lamang pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabilang tenga, kundi nawa, Panginoon, ito ay natanim sa matabang parte din ng puso namin, ng bawat isa na nakapakinig, at ganoon din ay naroroon sa kaisipan ng mga katotohanan na dapat ay pinangahawakan upang sa panahon na kailangan ay ito, Panginoon, ay masabi din naman sa mga taong nangangailangan ng katotohanan. At aming pong dalangin na nawa, Panginoon, ay patuloy na ang bibigay mo ng karunungan at kaalaman sa aming pastor ay kung pagkakaloob, at nawa, Panginoon, ay patuloy na bibiyaan siya ng kalakasan ng katawan at kalusugan maging sa panahon na ganitong may karamdamang iniinda. Ang aming dalangin ay ang biyaya po ng kagalingan na nagmumula sa iyo, ang kanya pong maranasan maging sa kabuuan ng kanyang pamilya ay patuloy na ang pagpapala mo po ay kanila pong mararanasan. At aming dalangin na nawa, Panginoon, sa patuloy na kanyang pag-aaral ng iyong salita ay patuloy na ang paggabay mo ang kanya pong maranasan at yung nais niya na mapahayag ng iyong salita sa lugar na ito ng Mabini, sa lugar ng plaza, sa Jose na kanyang gagawin, ay ang iyong pong kalooban ang mangyari nawa, Panginoon. Lord, dalangin namin na ang patuloy pang hakbang ng gawain sa umagang ito ay ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang maitaas, at naway ang pagsama mo sa aming kalagitnaan ang aming pong mararanasan. Ang lahat po na ito, hinihiling namin sa iyo sa dakilang pangalan po ng Panginoong Hesus namin, Panginoon at